Okay? Next na tanong. Ang sabi po ay, good evening, ask ko lang po itong John 5:18. Po ba? Bali, pinagbibintangan lang po o hinusgahan ng mga Hudyo si Jesus? Pareho eh. Pinagbintangan at hinusgahan. Oo. Ang ating Panginoong Jesucristo. Yung inyong tanong ay pareho po. Kasi ang tanong ninyo kung pinagbintangan o hinusgahan ng ating Panginoon. Basahin nga muna natin yung talata. Yun, basahin natin muna. Sabi rito sa 5:18, dahil dito nga'y lalong pinagsisikapan ng mga Hudyo ni siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Kaya tama yung sinabi mo, ito ay husga ng mga Pariseo na kalaban ng ating Panginoon Kristo sa ating Panginoon. Pero tandaan ninyo, ang husga ng mga Pariseo at ng mga Hudyo na kalaban ng ating Panginoong Kristo, maling-mali po yun. Mali, kasi sabi niya Sapagkat kailan ba naman tumama yung kalaban ng ating Panginoon Kristo? Kasi pag sinabi mong hinatulan, ang tanong, tama bang hatol? Yung iginawad ng mga Hudyo dito sa talatang binasa natin. Mayroong 2 bintang kasi dito. Iyan ang maganda. Tingnan natin kung tama po ba yung hatol. Oo, yung bintang at hatol. Oo. Yung una, kaya gustong batuhin ng mga Hudyo ang ating Panginoon o patayin, sapagkat, una, sinira ang araw ng Sabat, at saka, tinatawag na sariling ama ang Diyos. At siya'y nakikipantay sa Diyos. Mag-umpisa tayo sa ilalim. Oo. Kasi sa ibabaw, alam natin, yun ang tumbok eh. Oo nga eh. Umpisahan natin. Yung bang salita, Brother Johnson, na siya ay tinawag niya ang kanyang sariling ama ang Diyos, tama bang akusasyon yun? Totoo kasi na ama talaga ng Panginoon ang Diyos eh. Sa makatwid, mali yung bintang. Kasi ang pananaw ng mga Hudyo, mali. Natawagin niyang ama ang Diyos eh. Sapagkat akala nila hindi talaga siya anak ng Diyos. Di bintang nga yun. O kaya naman ay maling interpretation o pangkakilala ng mga Hudyo sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, alam naman natin, anak siya ng Diyos eh. Totoo yan. Ngayon, ang sabi nila, ang mga Hudyo dito, ang tingin nila, yun ay maling ginagawa ng ating Panginoon. Yun ang hatol nila kasi kaya pala babatuhin at papatayin si Jesus. Sapagkat ang paniniwala nila, hindi siya anak ng Diyos. Subalit tayo pong mga naniniwala sa banal na kasulatan, mga giliw na taga-subaybay, ay hindi tayo naniniwala na hindi niya ama ang Diyos. Sapagkat naniniwala tayo na si Kristo anak ng Diyos. Kaya mali po yung hatol at bintang ng mga Hudyo na siya ay dapat patayin sapagkat kinikilala niya ang ama niya na Diyos. Mali pong hatol, mali pong bintang. Kaya yun po ang aming sagot. Ngayon, doon sa isa, ang sabi rin, nakikipantay sa Diyos. Naipaglingkod na rin natin yan ng mga huli nating serye ng pag-aaral. Hindi siya nakikipantay sa Diyos eh. Kasi nagpakababa siya eh. Totoo. Kaya, mali din. Hindi rin naman nakikipantay ang Diyos sa panahong ito. Nagpakababa nga siya eh. Totoo yun. Yung kanyang pagkapanganak dito, tapos na yung kanyang pagpapakumbaba eh. Talagang itinataas niyang ama. Pero binagbintangan din siya, nagpapakataas. Nakikipantay sa Diyos eh. Issue noon, yung pa rin ang issue ngayon. Oo nga. Tapos idinawit pa lalo na yun, hindi raw nangingilan na Sabat. Sinira daw. Yun ang tumbok dyan. Yun ang... yun ang focus eh. Yun ang hindi focus. na napansin yung dalawang inuna natin. Kaya inuna natin sa ibaba kasi hindi napansin yun. Ang napansin, yung Sabat. Yun nga. Pero yung pagkikipantay at saka yung pagtawag sa ama, hindi nila pinapansin eh. Kaya kung paano pong mali yung mga Hudyo, yung mga Pariseo, sa bintang at husga sa ating Panginoon, mali rin po ang bintang at husga na si Jesucristo ay hindi nangili ng Sabat. Patunay, Brother Jerry, na ang Panginoong Yesus ay hindi sumira sa Sabat. Yan. Dito na lang, idikit na natin yung talata. Kasunod lang eh. Kasunod lang. Pakinggan po ninyo yung talatang 19. Tinatanong po ninyo yung 18. Pakinggan po ninyo yung 19. Narito yung diwa ng sagot, Brother Jerry. Sabi rito ng ating Panginoon, sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginawa ng anak sa gayon ding paraan. Ayun. Ano yung ibig sabihin ng Panginoon? Bilang pagsagot dun sa mga nagpaparatang sa Kanya, hindi raw makagagawa yung anak, kundi yung nakita niyang ginagawa ng Ama. Ano ang isa sa ginawa ng Ama? Base sa kontekstong ipinaparatang sa Kanya. Pakinggan po ninyo yung Genesis 2, Kapitulo 1 hanggang 3. Kung ano yung ginawa ng Ama. Ang sabi rito,
At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ay sabi ng mga Hudyo, sinira mo yung Sabat. Sabi ng Panginoon, ang ginagawa ng ama, ganun din yung ginagawa ng anak. Hindi naman makakagawa yung anak, kundi yung nakita niyang ginawa ng ama. Tama. Ay, ang ginawa ng ama dito, nangilin. Ngayon, sabi nila, hindi raw nangilin, sinira daw. Sabi ni Kristo, hindi. Ginaya ko lang yung ama ko. Pasagutin natin si Kristo. Yan. Totoo ba, Panginoong Hesus, na sinira mo nga talaga ang Sabat? Aha. Sa bibig mismo ng ating Panginoong Hesus. Dito po sa aklat ng Mateo, Yan. Kapitulo 5, ang bersikulo ay 17. Tuloy na natin hanggang 19. Sige. Tingnan natin. Tanungin natin si Jesus, Panginoon, sinira mo na nga ba ang Sabat? Tandaan ninyo ang Sabat kasama sa kautusan. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, 5:17 hanggang 19 ng Mateo, huwag ninyong isiping, Yeah. ako'y naparito upang sirain ang kautusan, kasama sa kautusan ang Sabat, o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Yeah. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa makawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit, datapwat ang sino mang gumaganap, at ituro ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Yo. Sa bibig mismo ng ating Panginoong Hesus. Kung tatanungin mo si Jesus, Panginoon, sinira mo ba ang Sabat? Ang sagot niya, huwag niyong isipin. Hindi lang inisip eh. Tinuro pa. Tinuro pa. Na sinira daw talaga eh. Oo. Parang lumalabas na talagang pinagbintangan ng ating Panginoon, manlalabag. Kaya po mga kaibigan, kung kayo ho ang tatanungin namin, saan ho kayo kakampi? Alam ko naman. Sa ating Panginoon o doon sa mga naghatol o humusga at nagbintang sa ating Panginoon? Anong bintang? Si Jesucristo daw ay hindi niya ama ang Diyos. Yeah. Si Jesucristo daw ay hindi kapantay niya ang Diyos. Si Jesucristo daw ay sumira ng Sabat. Mga kaibigan, parang awa na ninyo. Huwag na ho ninyong pagbintangan ng husto. Ang ating Panginoon minsan nang namatay. Huwag na ho ninyong patayin pa ulit. Pinapatay Sa pa pamamagitan po ng inyong mga paulit-ulit na isyu na ibinabato ng mga kaaway sa panahon pa niya. Hindi lang mga Hodyo ang nagbibintang, pati kayo. Huwag na ho kayo sumama sa mga Hodyo. Tama. Binagbibintangan nila. Tayo ba naman maging kaisa pa sa nagbibintang sa ating Panginoon? Abay, tigilan na po natin tagapagligtas natin. Ano po? Niligtas na tayo. Kasama ho kayo sa tinubos ng ating Panginoon. Huwag niyo parang katangan ng Panginoon na lumabag sa mga kautusan. Alam niyo kapatid na Johnson, marahil nag-isip yung ating mga kaibigan. Kasi ina-analyze natin yung Sa mga talata. bukas na isipan, Sa mga nag-iisip. bukas na isipan, hindi po ninyo marahil naisip itong bahaging ito. Nakakala ninyo, nasa panig kayo ng Panginoon sa pagbibigay ninyo ng talatang ito at sa pag-aakusa ninyo na pati ang mga Adventista inaakusahan ninyo, hindi nyo alam na sa pag-aakusa ninyo sa mga Adventista, ang unang-una nyong inakusahan Ang ating ay ang Panginoon. ating Panginoong Jesucristo. Yun Na ang inakusahan din ng mga Hudyo. Oo nga eh. Yan. Yun nga ang masaklap eh. Dapat itong mga nakatala dito naging aral na sa atin para maituwid na ho natin ang mga mali ng mga Hodyo. Ang nangyari, Brother Jerry, sumama pa eh. Yun na nga eh. Mali na nga yung mga Hodyo. Biro mo, ang kanilang paniniwala din, ang Sabat para sa mga Hodyo. Oo. Si Kristo'y Hodyo eh. Oo. Tapos lalo na yung naniniwala na hindi Diyos si Kristo. Meron Tao pa lang daw. Meron pa silang sinasabi riyan eh. Yun daw mga Sabadista yung nagpapatay kay Kristo. Ito po ang masasabi natin. Yung pong mga nagpapatay kay Kristo, Sabadista, totoo yan. Wala tayong tutol. Wala namang linguista nun eh. Ah. Pero hindi nyo ba naisip na yung pinatay Sabadista rin? Siyempre, yun ang totoong Sabadista. Yun ang totoong Sabadista. Kaya yung pumatay, Sabadista, yung pinatay, Sabadista rin. Wala namang kasing linggo noon, mga Kaya- taga-subaybay. Kaya wala, pag-isipan nating mabuti yan, mga kaibigan. Medyo mag-ingat po tayo sa ating mga konklusyon, sa Tama. paggamit ng talata, na baka po pagdating ng araw, ipagbibigay sulit natin sa Diyos. Na sigurado yung palang yan. kalaban natin, hindi na mga Adventista, kundi mismo yung Diyos. kasi tayo, sumusunod lang naman tayo sa kung anong nakasulat, Brother Jerry. Correct. Oo. So doon, katulad ng binabanggit kayo na naputo lang, Brother Jerry. Oo. Yung mga naniniwala na si Kristo hindi Diyos, tao lang daw. Yan. Tapos yung naniniwala din kayo na yung Sabat para sa Hudyo. Yan. Di ba si Kristo ay Hudyo? Tapos sasabihin lumabag. Aba, Paano bihira naman na yan? kontrahan yun. Kontrahan yun. Sa lahat ng Hudyo, si Kristo pa yung manlalabag. Nako, kung ganyan ang ating paniniwala, mga kapatid, panahon na para tayo mag-isip. Talagang mabuti, mayroong kapitulo, versikulo
na nagtutuwid sa mga baluktot na mga pagpapaliwanag ngayon ng salita ng Diyos. Kaya nga pinamagatan natin itong kapitulo, versikulo, Brother Jerry. Bawat kapitulo, bawat versikulo ay talagang ating itinutuwid.